Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pagdating sa kantahan, Pinoy na yata ang isa sa kilala ng marami maski sa ibang bansa dahil sa ating husay na tila praktisado mula sa ating mga karaoke session. At syempre kung nariyan na ang talento sa pagkanta o pag-awit, syempre hindi rin magpapatalo ang husay ng ating mga kababayan pagdating naman sa songwriting. Kaya naman sa episode natin ngayong linggo, alamin natin kung paano ba sumulat ng isang kanta, ano ang mga dapat tandaan at gawin na perfect, lalo na sa mga aspiring songwriters sa Pilipinas. Kasama ang ating mga kababayang nagwagi sa Youth Creatives Challenge Season 2 o YC2 ng Department of Trade and Industry o DTI, eksklusibo dito sa Expert's Opinion. Makakasama natin ngayong linggo ang ilan sa mga award-winning songwriters na nanalo sa katatapos lang na Youth Creatives Challenge Season 2 o YC2 na sina Kervin K. Estrera ang ating grand prize winner, si Alras Amarillo, kilala bilang Pluma, ang ating second placer, at ang Isla Dinagat creators na sina Ferjun Cano, Road Odi Acabal at Jupiter Bacuado ang nakatanggap naman ng 4th place. Guys, welcome po sa ating programa ang Expert's Opinion. Nice having you here po. Batiin nyo naman natin mga viewers ngayong hapon. Yeah, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Hello po tayo. Ayan. First of all, congratulations everyone for winning the competition dito sa YC2. Pero siguro para bigyan natin ng background yung ating mga viewers kung ano ba itong competition na ito, baka pwede nyo ba kaming kwentuhan? Ano ba itong sinalihan yung YC2 competition? And of course, ano ba yung proseso bago kayo makasali dito? Siguro start tayo sa Kervin. Okay po. Itong Young Creatives Challenge ay programa ng DTI which is kumukuha sila ng mga talents or creatives galing sa regional or talagang national siya. So if ever you're a songwriter or anong arts mo, like for example let's say songwriter, screenplay writer, at nasa films ba? Meron tayo sa films, diba? Game development. Yes. Yung process po is mag-submit ka lang ng entry mo sa website nila. Yun lang talaga. Tapos you have to be at least 18 years old to 35 years old. Para yung age range. Yes po. Pero ano ba to? Ano ba yung mga qualifications pa bago kayo sumali? May mga training ba kayo pinagdaanan or may tinitingnan ba sila na kailangan matagal ka na sa industry? Hindi naman po. Open sila sa lahat ng parang wala siyang ganong label na kailangan. Parang open lang siya kung sinong gustong sumali, kung sinong mga creative ang may lakas ng loob na i-share ang mga likha nila ay malaya silang sumali. Pero kamusta naman kayo after winning the competition? Ano yung nararamdaman nyo right now? Sobrang overwhelmed po kasi first time din naman po ito eh. And sobrang ang daming nangyari na parang alam mo yun, parang sobrang grateful kami kasi nabigyan kami ng ganitong klaseng opportunity. Kayo naman, Kervin and Pluma, ano yung naramdaman nyo after winning the competition? Especially you, the grand prize ang napanalunan mo. Ano yung feeling? Actually, grabing overwhelming but in a positive way possible. Kasi unexpected. Nag-try lang talaga akong mag-send ng material ko tapos hindi ko in-expect na mananalo. So sobrang thankful ako sa DTI for the opportunity po. Ganon din po ako. Actually, yung entry ko po ay 2 years old na siya na song. Tapos wala sana akong planong sumali kasi na-late na ako sa deadline. Ayun, nagkaroon sila ng extension. Sabi ko, try ko kaya to. Nung nakasali naman ako, sobrang nag-iba din yung flow ng buhay ko as an artist dahil sa DTI. Kasi, syempre, credentials ko yun. So, nag-increase siya. Mas maraming kumukuha sa akin as guest, as writer. So malaking help po yung naging effect sa akin ng pagsali sa DTI sa career ko as an artist. Promotion, nagbo-boost din ng ano natin. Ano? Yes po. Sa Isla Dinagat creators pa, yung iba pang kasama sa team, ano yung naramdaman nyo after winning the competition? 4th placer, hindi siya biro. Kung madami talagang entry nagpasa, no?
Yes. So sa Isla Dinagat Creators po, hindi lang po ito para sa amin po kasi may ibang songwriters din po sa Isla, and yung recognition po na to it's a reminder sa kanila na may chance kahit malayo yung lugar dahil sa plataforma ng DTI, magagawa ng paraan na marinig ng Pilipinas ang mga kanta nila. Very grateful po, sir. Kasi sila talaga nag-open sa amin ng oportunidad. Sila nag-open ng doors para sa amin. Then, marami silang tinulong sa amin na mga trainings, ganun. Na personally nakatulong din sa inyo as composer and songwriters. Yes. No? Ito, pag-usapan naman natin yung mga inspirasyon. Of course, lagi namang may inspirasyon pag gumagawa tayo ng kanta. For Kervin, Gitna ng Kalawakan, kay Pluma ang Pahinga, and Salig Langta sa Isla Dinagat Creator. Siguro simula muna tayo kay Kervin. Ano ba yung inspirasyon o hugot behind this song? Actually, yung Gitna ng Kalawakan, yung initial idea nito is about long distance relationship. Pero habang nagsusulat ako, nag-iba yung direction ng meaning ng song eh. Actually, nag-shape siya or yung perspective ng song is patungo sa 5-year break ko sa music kasi tumigil ako pansamantala at 5 years. Tapos parang nawalan ng gana, and then yung lahat ng emotions doon, doubt, tapos yung passion. Ang hirap kasi keep ng passion that time kasi parang okay, wala namang patutunguhan to. But in regards sa DTI na ganito, parang talagang idea ko na okay, I have to pursue my dreams. And then yun nga, gusto kong mag-resonate ito sa lahat ng tao na may doubts. Magpatuloy lang kayo sa pangarap niyo. Song of encouragement na Yes. magpatuloy sa buhay. Yes. Kayo naman, sa Pahinga, ano ba yung hugot sa likod ng kantang Pahinga? Yes po, yung Pahinga po ay sinulat ko during ng isa sa pinaka-tough moments ng buhay namin mag-asawa. Kasi namatayan kami ng anak nun. At ayoko naman na manatili kami sa eternal downward spiral na galaw. So, ang ginawa ko is ninegate ko yung feeling na yon by converting that feeling sa appreciation na naging matibay pa rin kami despite of what happened. At yun nga, gusto ko ring ipahayag na marami ding tao ang nakaka-experience kasi ng ganong klaseng struggles na hindi magtatapos ang buhay doon, na hindi porket nakaranas tayo ng masaklap or mabigat na pangyayari ay doon na nag-end yung journey ng buhay. So, ginawa ko yung Pahinga kasi yun nga, ang general message nun is sa mundong nakakapagod, meron tayo isang taong pahinga. So, yun, dinedicate ko siya sa misis ko at sa mga mahal ko sa buhay, yung mga anak pa namin na natira. So, yun po. Malalim rin pala hugot mo, sir. No? Opo. Thank you so much for sharing that, sir. Kayo naman sa Isla Dinagat Creators, ano ba yung Salig Langta? So, medyo iba yung ano niya, no? Hindi siya common Tagalog. So, ano bang meaning nito? Yung Salig Langta, it's a popular Bisaya phrase, Salig Langta. Kung sa Tagalog, tiwala lang. Tiwala lang. Yes, tiwala lang. So nagawa yung kanta panahon ng pandemic, tapos umabot siya nung matapos sumama yung Category 5 storm sa isla namin. So kumbaga mas lumalim yung mensahe ng kanta dahil sa mga nangyari. Pero parang after nung pandemic at bagyo, mas naging message ng kanta yung pagiging hopeful. Sa kabila ng pandemic at bagyo, kailangang maging hopeful kasi lalagpas din yung mga problema at mas matatamasan natin yung mas maginhawang bukas. So kita din pala sa mga hugot sa songs nyo na despite na nakaranas kayo ng mga down phase sa mga buhay ninyo, mabibigat, hope pa rin yung binibigay niyang message sa mga makikinig. So pinag-uusapan na nga nitong inspirasyon ninyo. Alam naman natin na hindi rin biro o basta-basta yung pagsusulat ng mga kanta. Saan ba dapat na magsisimula ito? Bilang mga songwriters and composers, saan ba dapat magsimula? Pagsusulat ng lyrics o pag-iisip ng tono? Me personally, nagsisimula ako sa guitar riff or sa tono. And then, pagkatapos nun, hinaham ko na lang yung tono at the same time. Yung initial idea ng song
is nilalapatan ko na rin po ng lyrics. So, nauna yung yung tono tapos lyrics. Yun yung parang komportable sa akin na way. Kay Luma. Yun sa akin naman po originally, nag-start po ako as rapper po talaga yung Okay. ganap ko sa buhay. So, obsessed ako sa pag-create ng lyrics. Pero, as a rapper, madalas 90% ng mga rappers nauuna yung beat sa kanila lalapatan ng lyrics. Pero nung na-DTI na ako, nung nanalo ako dito, na-hone yung skills ko as songwriter. Kaya minsan kahit nag-i-snap lang ako ng fingers, doon ako nakikreate ako ng tono, or minsan iniisip ko muna yung concept, ano yung thought, para akong nagnanarrate ng maiksing movie. Parang ito yung intro, tapos ito yung build up, ito yung climax, ito yung finale. Parang ganun po siya. So may process din, no? Opo. Parang movie lang din, Opo. sabi mo nga, sir. Sa Isla Dinagat Creators, paano ba dapat na magsisimula ang kanta? Pagsulat ng kanta? Based on my experience po, depende po kung ano yung nararamdaman. Depende sa mood mo at saka feelings mo. Kasi minsan po kasi may times na gusto mo mauna yung tono, yung biglang may nagpa-pop up sa utak mo na, ay parang ang ganda nito. Sige nga, iyan ko nga. Then, minsan naman lyrics, pag may naisip ka ng mga phrases, ng mga ganda. So, depende po kung ano po yung approach mo sa, kumbaga, kung ano yung gusto mong i-express sa kanta mo. So, yun po. Pero sa inyo, syempre, lahat naman ng tao medyo nahihirapan din, no? Sa inyo ba ano yung challenging? Sa pagsusulat ba? O sa pag-iisip ng tono? Natatatak sa tao? Yung pinaka-challenging kasi sa akin yung, kumbaga, yung tinahak ko na path, kasi ako multilingual at multi-genre. So, Oo nga. may kanya-kanyang genre at kanya-kanyang language, may sarili siyang karakteristik. Nag-aaway yun minsan Chabacano, minsan Bisaya, minsan Tagalog, minsan Tausug. So, minsan nag-aaway sila sa isang konsepto. So, ang ginagawa ko para ma-overcome ko yung challenge na yun, dumidikit ako sa mood. Kung ano yung mood, yun lang yung channel. Doon ko lang i-channel lahat na hindi ko napapakinggan yung mga thoughts ng alter ego, kumbaga ganun. Of course, hindi lang naman din ikaw nakakaranas ng ganyan. Marami Opo, din, opo. nahihirapan din sa kung ano ba yung branding o niche sa pagsusulat ng kanta. Sa iyo, Sir Kervin, ano ba yung challenging para sa iyo? Siguro yung tono talaga. Tono. Kasi mas particular ako sa hook ng songs. Kasi kailangan mong mag-resonate sa tao yung on how you express your emotion. So kailangan dun talaga ako nahihirapan na yung talagang hook na madaling pakinggan or madaling kantahin ng iba din para relatable naman sa lahat ng tao. So yun lang yung yung challenges ko. Pero pagdating sa lyrics, Lyrics, smooth mo nang okay lang nagagawa. naman. Yes po. Kasi meron ka ng concept. So yun. So iba-iba rin pala strength and weaknesses, no? Pagdating sa Yes, writing songs, no? Ito naman, personally, meron ba kayong mga formula o sikreto para tumatak sa tao yung mga ginagawa nating kanta and mas maramdaman nila yung message nito? Of course, may sarili tayong hugot, hindi naman natin agad masasabi sa kanila yung true words, true song. Paano ba yung sikreto? May sikreto ba rito o formula? Isa po sa importanteng part po sa pagsusulat ng kanta is yung lyrics. Na pag may tumatak na lyrics sa mga nakikinig sa kanta mo, parang paulit-ulit na yun sa tenga nila eh. So, importante po yung may, let's say, tagline ka or may importanteng linya ka sa kanta na dapat yun yung palaging remember ng mga nakikinig sa'yo. Sa song nyo ba, ano yung sa tingin yung medyo talagang babalik-balikan ng mga listeners natin na linya? Yung sa ending part po ng chorus, yung ikaw, ako, kitang tanan, salig lang ta sa iyaha. So in translation po, ikaw, ako, tayong lahat, kailangan po nating magtiwala sa kanya. Oh, mamaya maririnig naman natin yan. Siyempre hindi mo mawala yung sample dito, no? Kay Kervin, ano ba yung sa tingin mong sikreto, formula dito? Sa akin naman yung formula ko is yung authenticity ng emotion, kung saan mo hinuhugot yung emosyon. Kasi pag authentic yung atake mo sa kanta is talagang magre-resonate yan sa mga listeners. So yun lang din. Yun lang sa akin. Oh, kasi kahit bilang ordinaryong tao ka, kapag totoo ka sa pinapakita mo, mas madali kang ko-connect sa ibang tao. So yun naman, sir, ano ba yung sa tingin mong sikreto dito?
Sa akin naman po dapat balance yung musicality at saka yung pagiging genuine nung feelings nung kanta. Para dalawang aspect yung tamaan natin, yung market tsaka yung artistry syempre. So magandang gumawa tayo ng song na talagang na-experience natin siya first hand. Tapos isasalin natin siya, and then from there, pag nagawan na natin siya ng structure, pag-iisipan na natin siya ng magandang tono or catchy na tono para dalawa yung tamaan, yung genuine feelings na relatable sa tao at saka at the same time yung singability niya sa tao. Nabanggit mo na nga sir yung personal experience, lahat naman tayo meron no? Pero kailangan ba sa pagsusulat ng kanta, lagi itong tanong kailangan ba lagi kang may pinagdadaanan o lagi kang may hugot sa buhay? Kung gagawa ka ng love song, kailangan ba in love ka o broken hearted? Kailangan ba lagi ito? Required ba sa pagsusulat ng kanta to? Kervin, sige, try na kay Kervin. Partly yes, and then siguro pwede namang hindi. Kasi pero mas authentic yung feeling pag talagang may experience, kasi may panghugutan ka talaga sa concept ng song mo. Like for example, if broken-hearted ka, so mas talagang matatatak yung sakit sa May kasama pang luha. Yes, may Sa'yo Yeah, naman, yun. Luma. Sa akin po, feelings po, no, parang kailangan talaga siya pero not necessarily pag broken-hearted ka. Ang isusulat mo rin ay pang broken din na kanta. Pwede mo naman siyang gaya ng ginawa ko sa pahinga. Dinivert mo. Opo, na galing siya sa sadness yung root niya, pero kinonvert ko siya. Bale, ganun, mahilig ako sa ganung method na contrasting para mas interesting siya sa tao. Actually, I agree sa mga idea nila kasi malaking factor talaga yung feelings nila. For example, yung sa kanta namin na Salig Lang Ta, lahat po kasi kaming tatlo is we are a survivor of Odette Typhoon. So, kumbaga, masyadong personal sa amin yung kanta kasi na-experience namin siya. So, kumbaga, humugot kami dun sa kanta that and every struggles in life and every disaster, laging may pag-asa. So, yun po. So, kumbaga, mas maganda pag galing talaga sa puso. So basically, hindi naman required, pero mas makapagsusulat ka ng kanta kung sarili mong, kung meron ka talagang pinanghuhugutan. No? May Yes, emotions kang, kumbaga, yun nga, hugot sa buhay. Pero ngayon, medyo personal na yung tanong ko. Personally, anong opinion nyo dito sa pagsali ninyo sa YC2 competition? Gaano ba kahalaga sa inyo na mai-representa yung mga regional roots nyo? Si Kervin from Cebu, si Pluma from Zamboanga, Dinagat Island, sa Isla Dinagat Creators. Ano ba yung mga, sa tingin yung kahalagahan nito na i-represent tong regional roots ninyo? Siguro sa Isla Dinagat Creators, medyo malayo-layo kayo. Yes. Oo. So, yung Dinagat Islands po, napakalayo po niya sa mainland. So, creatively, kulang po yung platforms. So, napaka-importante po na yung DTI may ganitong programa, yung Young Creatives Challenge, kasi naaabot nito yung pinakasulok na lugar ng Pilipinas, gaya ng Dinagat Islands. So, importante siya dahil nagkaroon ng pagkakataon na marinig yung kwento ng isla namin. Nagkaroon ng pagkakataon na mapakita yung talento namin, and nagkaroon din ng pagkakataon na yung walang resources na mga talents and artists, nagkaroon po sila ng chance na maiparinig yung kanta nila sa buong Pilipinas. Sobrang thankful ko po talaga sa DTI kasi isa sila sa mga anong tawag dito, entity na nag-inject sa Philippines ng unity in diversity. Kasi ako po, Muslim po ako, galing po ako sa Mindanao at always namin nare-receive yung stereotyping na magulo sa amin, ganto ganyan. Yun na lang lagi yung image na nakadikit sa Pag sinabing Mindanao. Opo. Pero dahil sa DTI ay napakita nila na kahit ano man yung tradition mo, religion mo, or whatever na pinapractice mo, as long as willing ka mag-share ng talent mo as a creative,
pwede pa ring mag-merge at pwede pa ring mag-shine at pwede pa ring mag-inspire ng mga tao. So nabanggit nyo na nga dito yung suporta na binibigay sa inyo ng DTI and mentorship from Mint College nga, no? So para sa inyo ba, ano ba yung sa tingin yung dapat pa na idagdag o para sa inyo ba may kulang pa para mas ma-boost pa, mas ma-highlight pa yung industry ng songwriting, composing dito sa Philippines? Yung binibigay po ng DTI at ng Mint na suporta, lalo na po sa amin, is na sobra po eh. Sobra po. Pero feeling ko kailangan pong i-localize yung suporta. Kumbaga yung nangyayari po kasi national, sila yung pumunta dun sa pinakasulok na lugar. Kung pwede naman pong yung locality is mag-create po, mas i-strengthen, mas patibayin po yung local industry, creative industry sa lugar, tapos papuntang national. Sangayon po ako doon sa sinabi ni Ferjun po Localize. na magkakaroon ng ganong ganap. Pero specifically, maganda siya kung Luzon, Visayas, Mindanao, may kanya-kanyang station ng YC2 doon. Sasalain siya. Tapos yung mga pinaka best of the best Sila ay pagtatapat nila sa finals ng Luzon, Visayas, Mindanao para mas cohesive yung goal na malikhaing Pinoy. So lahat ng Ayan, oo Pinoy. nga. At saka siguro may mga ibang creatives pa na hindi nasisinagan ng limelight, kagaya ng mga sabihin natin yung mga weaver. Creative din sila, ang gagaling nila gumawa yung paghahabi ng mga tela. Parang siguro time na rin na mabigyan din sila ng pansin kasi yung craft na pinapakita nila ay hindi naman siya ordinary or madaling gawin, mga ganun po. Kakibat rin ito yung turismo kasi, no? Yes po. So mas mabuboost din natin yung tourism na sa lugar, Totoo mas po. mapakilala natin kung ano ba yung pwede nating puntahan, bisitahin sa isang lugar, ano? Especially sa mga malalayo nga na isla, no? Sa'yo, Kervin? Yes, I would agree sa lahat ng mga sinabi nila. Kasi, pero sa akin naman, sa part ko is, wala namang kulang actually sa na-receive namin na suporta tapos training. So siguro sa ganyang paraan is they would conduct programs like songwriting, like workshop sa mga like Luzon, Visayas and Mindanao. Kasi ang dami talagang mga talents na nasusulok lang na hindi pa talaga nag-out at hindi pa nagre-release ng mga craft nila. So I think that's helpful sa mga artists. Ngayon naman, pag-usapan natin na yung pananaw ninyo, lalo na't ngayon alam naman natin na digital era na usong-uso na ngayon yung mga TikTok at iba't ibang viral hits na karaniwang approach na ngayon ay AI. Sa ano ba yung take nyo rito sa mga nagbo-boom ngayon ng mga songs through AI? And of course, liriko na gamit naman ay AI. Kervin, sige. Ay, sige, siyan muna tayo. Para sa akin po, as a producer po, Oo, Bill. talagang threat talaga sila yung AI. Kasi, kasi mawawalan kami ng halaga eh. Kasi, 1 week namin siya ginawa, tapos yung AI, minute lang. Tapos maging viral pa. Diba? Nakakasama pa na loob dito. Minsan, yung mga kanta na na-release na, ginagawa ng AI, minsan yung pa yung mas mataas yung... Oo. Ano yung pananaw mo dito? Pluma, ikaw naman. Ako naman po, open naman po ako sa nag-a-adapt naman po ako ng changes. Pero hindi po ako sang-ayon sa mga artists na kine-claim nilang sila yung gumawa nun pag pinagawa nila sa AI. Say for example, kumuha sila ng inspiration dun. Tapos i-retake lang nila yun tapos kakantahin. Parang medyo tapos i-claim nila na sa kanila. So yun yung sad part na sila pa yung naging effective. Pero advice ko rin sa mga katulad namin na artist na wag nating hayaang maging threat yun kasi ang wala sa AI na meron tayo as human is yung genuine na feelings. Tsaka hindi sila maka-live. Oo nga. Ayun yung concern na. Sa'yo naman. Siguro sa AI, yung comment ka lang is para siyang cheat code. Di ba? Kasi ang dali na lang talaga, isang one click lang or one tap, parang prompt lang lahat yan eh. Pero sa amin naman creators no part is talagang binubuhos namin yung effort tapos yung emosyon, totoong emosyon at hindi yun talaga makakopy or ma-replicate ng AI.
Ayan, syempre pinag-usapan natin yung AI. Ito, hindi naman to AI dahil live natin, no? Live natin naman. Ito yung mga patunay na kaya nating mag-live. So siguro hinga namin kayo ng sample ng ating mga viewers din para makita yung mga nagwagin yung pyesa dito sa YC2 competition. Siguro parinig naman ng konting sample, no? Sample ng konting, kahit chorus lang o yung mga favorite line ninyo kahit a cappella. Okay lang ba? Siguro start tayo sa Isla na lang. Sige, Isla Dinagat Theaters. Panahon na para magkahiusan, himuon na tong kusog ang paghigugma para matuman ang pangandoy sa matag usa. Basta ikaw ako kitang tanan, salig lang ta sa iyahan. Sa'yo ko lang ito naramdaman, gumagaan lahat sa tuwing minamasdan kita. Ibang iwag mo, ibang liwanag mo, ikaw lang aking ginhawa sa mundong nakakapagod. Ikaw ang pahinga. Nasaan na ang kinang ng iyong tala na wala nung pinalaya at pinili yung buwan, hindi man lang nagpaalam. Ayan, grabe. Thank you so much guys for letting us hear your crafts, no? And of course, kitang-kita or ramdam din natin kahit yung mga kasama natin dito sa studio yung emotions na pinoportray ng bawat songs na ginawa ninyo. Thank you so much and of course, congratulations once again. Siguro bago tayo magtapos, no, baka meron na lang kayong mensahe sa ating viewers, especially sa mga aspiring composers ngayon. Let me take this opportunity to plug our release na bagong release na song. Out na po yung Gitna ng Kalawakan sa lahat ng Spotify, sa lahat ng digital streaming platforms. And also, ito lang mapapayo ko sa mga up-and-coming artists or aspiring artists. Wag kayong matakot. Wag lang kayong matakot na mag-release or ipakita yung craft nyo. Enhance lang yung skill nyo. Yun lang. Ayun po, gusto ko po kayong imbitahan lahat na nasa streaming platforms na po ang Pahinga, Spotify, iTunes, lahat po ng streaming platforms. Pwede nyo na pong pakinggan yan. At para po sa lahat ng mga artists na aspiring, nandyan po ang DTI Young Creatives. Huwag po kayong mahiyang sumali, wala pong discrimination dito. Open sa lahat ng mga creatives na nandyan, at yung mga nahihiya pa, huwag kayong mahihiya dahil kagaya namin, nasa sulok lang din kami at nasilayan kami ng platform na gaya ng YC2. Ayan po. Luma. And ayun, gusto ko lang din po magpasalamat sa DTI through Young Creative Challenge for giving us this opportunity na nandito kami ngayon. It's because of you. And of course, sa lahat po ng aspiring artists kagaya namin, don't be afraid to go there. Ipakita nyo yung talent nyo kasi it would be worth it, guys. And of course, I'm inviting everyone to stream our latest single, which is Salig Lang Ta. Available na po siya sa lahat ng streaming platforms. Ayan, thank you so much guys once again and congratulations Kervin, Pluma, and Isla Dinagat Creators. Maraming salamat din for being Thank you. here at marinig ng ating viewers ang inyong crafts. Thank you po sa Congratulations. experts So much po. Thank you for having us here. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Naway nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.